Mapagpalang araw sa lahat. Manalangin po tayo. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa pagkakataon muli, Lord, na sasamahan mo kami. Pagbulay-bulayan at matutunan, Panginoon, ang iyong salita na ito, Panginoon, ay maging aming armor, Panginoon, sa pagkipaglaban sa mundo ito. Dahil ikaw, Panginoon Diyos, ang siyang kasama namin. Nilulukuban mo at iniingatan ang bawat sa amin. Sa iyo lahat ang papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen. As promised po, dito po sa Genesis chapter 6, basahin ko lang po dito sa 6, 1-12 and verse 18. Napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong yun. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mamuhay ng habang panahon ang tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi na lalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Nang panahong iyon, may mga higanti sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting iyon ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noah ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Ito ang kasaysayan ni Noah, matuwid at mabuting tao si Noah noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham at Japheth. Malibang kay Noah, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig na mumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at ang mga anak na lalaki pati na ang asawa nila. Dito po sa Genesis chapter 4, laganap ang kasamaan ng tao. Puro na lang kasamaan ang nasa isip nila. Pero si Noah po ang nag-iisang righteous sa harapan po ng Panginoon, matuwid at namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat masasama. Maaring kasama na ang kanyang mga anak at ang kanyang mga daughters-in-law. So, dito po, sabi ng Panginoon, ngunit gagawa ako ng kasunduan natin. Isasama mo. So, katulad din po ito kay Abraham. Kaya po niligtas ng Panginoon si Lot alang-alang kay Abraham. Kaya iniligtas ng Panginoon ang pamilya ni Noah alang-alang kay Noah. Magsisimula ang humanity kay Noah. Bakit ko po nasama? Bakit ko po nasabi na maaring hindi matuwid ang mga asawa ng mga anak po niya? Dahil kung pupuntahan po natin ang Book of Numbers, ang promised land na Kanaan, ito po ay puro higante po ang inhabitants doon, sabi po. Para kami mga grasshopper, sabi pa po ng mga spy. So dito po dinify ng mga fallen angels ang tao, pati na po mga hayop. Ang mga species ay pinagsama-sama na. Si Noah lang po ang righteous sa harapan po ng Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, tayo ba ay Noah po tayo sa atin pong harapan sa Panginoon? Hindi po tayo righteous, but because of Jesus Christ, naging matuwid po tayo alang-alang po sa Panginoon. Magpapadala siya ng salvation. Dito po natin makikita bakit natin kailangan ng salvation. Maraming mga tao na sa tingin nila, hindi nila kailangan ng salvation. Bakit? Hindi po nila naliliwanagan kung ano po ang nangyayari po sa atin, sa mundo po natin. Maaring sabihin nila, nabasa lang yan sa comics or napanood sa TV. So, akala nila ang buhay natin sa nangyayari ngayon ay fiction. But lahat po ng fiction na yan, may katotohanan. Pag may amoy, may pinanggagalingan ang nangangamoy. So, dito po, ang fallen angels na to nakipagtalik sa tao. At ang anak po nila na hybrid ay nakipagtalik sa ahas. At ang anak ng tao na ang hybrid
nakipagtalik sa ahas, ang anak po niya ay kalahati ahas, kalahati tao. At ito po ay pinakawalan sa tubig para doon siya dumami. So, ito po yung pinanggalingan ng mga mermaids. Kaya totoo po na meron pong mga mermaids. Sa atin po, ang mga tao, condition na ang mind dahil po sa mga nababasa natin sa mga comics or sa cartoons or sa movies na merong mga aliens, merong mga Martian. So, na-condition na kung dumating man ang mga to, hindi na po magugulat ang tao. Bakit? Na-condition na ang mind natin. Pero hindi pa nila ini-introduce ang mga mermaids. Kasi mas masyadong overwhelmed sa tao na matanggap ang mga ito. But, paunti-unti nilalabas po nila ito. Ang marine spirit po ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng kingdom po ni Satanas. Kung tatandaan po natin, according po doon sa book of Genesis chapter 1, sinabi po rito, the earth was without form and void and darkness was on the face of the deep. So ando doon na po yung tubig. Nababalutan na ang earth ng tubig. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Sa Tagalog pa po, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. So, doon pa lang po, dito na yung darkness. Ang kapangyarihan, ang kingdom ni Satanas ay nasa ilalim ng tubig. Huwag niyo pong imaginein na maaring ang mga demonyo ay nakalutang sa tubig or humihinga sa tubig. Hindi po. Meron po silang doom sa ilalim ng tubig. Na ito po ay parang city. Lahat ay gold. Lahat ay mga expensive, mga precious stone. Doon po nanggaling ang idea na aquarium. Doon din po nanggaling ang idea na pag pumunta ka sa amusement park, 'di ba, meron silang tunnel na papasok ka doon sa loob, and yet nasa ilalim ka ng tubig. Nakikita mo yung mga stingray, yung mga shark, yung mga isda, yung kagandahan ng ilalim ng tubig. Pero hindi ka nalulunod, hindi ka nga mabasa. Kasi doon ka sa ilalim ng tunnel, napoprotektahan ka ng makapal na plastic o ano man yung materials na ginamit nila. Protektado ka doon. Ang kingdom ni Satanas sa ilalim ng tubig ay ganun po. Merong doom. So, doon sila sa ilalim. So, ang tubig ang earth ay nababalutan ng tubig. Nung sinabi ng Panginoon, let the dry land appear. On the third day, katulad ng si Jesus Christ, siya ay bumangon muli on the third day. At sinabi ng Panginoon, on the third day, let the dry land appear. Sa kalagitnaan ng dagat, ng tubig, ang dry land ay ang land ay lumitaw, ngunit hindi basa. Bakit po? Kung titingnan po natin, 'di ba tayo pag water baptism, ilulubog ka sa tubig. Ang tao pag namatay, sabi ng Panginoon, let the dust go back to the dust. Babalik ang tao sa lupa kung saan tayo nanggaling. At tayo pag binaptize at ilulubog sa tubig, kung saan nanggaling ang kasalanan, doon mo rin ibabalik. Diba sabi ng mga swine, let us go to the pig. And then Jesus says, go. And saan sila tumakbo? Doon po sa tubig. Yes, nalunod ang mga kababuyan, pero yung espiritu nang napumasok sa mga baboy ay bumalik sa tubig. So sabi natin, ibig sabihin pala makasalanan ang tubig. No, God create the water. At ang tao po ay 70% tubig. Hindi po. Dahil ang tubig po ang nagbibigay ng buhay. Pero ito po, nandito po ang kingdom ni Satanas sa tubig. At ito ang ginagamit ng mga marine spirit na maaring makapasok sa bahay natin. Maaring nakikinig sila sa pamamagitan ng toilet. Pwede po yung maging door. Yung isang file o isang basong tubig dyan sa lamesa natin. Maaring yan ang magiging instrument nila na nakikinig sa atin. Dahil si Satanas hindi siya everywhere. Pero meron silang, parang kung sa atin pa ay cellphone, meron silang connect na radar nila ang pinag-uusapan ng tao. Hindi sila everywhere. Pero meron silang mga instrument na ginagamit how to
to engage sa mga pinag-uusapan po natin. So, nang sinabi ng Panginoon na let the dry appear, tayo po yun. Sa kalagitnaan ng kadiliman, dumating ang tao. Bakit po? The Lord nag-set ang Panginoon na idadaw niya si Satanas sa atin. At gagamitin ng Panginoon ang tao to defile, ang sirain ang harian ng kaaway. Sinabi sa Genesis chapter 3, curse is the ground for your sake. Hindi kinurse ng Panginoon directly ang tao, pero yung ating inaapakan ay kinurse. At nung ginunaw ng Panginoon ang mundo, binalot ito ng tubig at cleanse ng Panginoon ang world. Parang water baptism na rin sa earth. Cleanse ng Panginoon ang earth. Bakit? Dahil ipapanganak ang Messiah, ang ating Savior. Ipapadala ng Panginoon ang Savior dahil kailangan ng tao ang salvation. Kailangan ng tao ang Savior at si Jesus Christ po yun. So, ang mga marine spirit po ang the most powerful po nung nagunaw ang mundo, sila po ay nag-survive po sa the most powerful. Nag-survive ang kanilang kingdom doon po sa flooding. Nung nag-flood po. Kasi po sila, masusurvive sila sa ilalim ng tubig. At marami silang pagkain. Yung mga nagluluto ng mga namatay, yung po ang pagkain po nila. Establish po ang kingdom ni Satanas bago pa binihisa ng Panginoon ang earth. So dito po sabi nga po doon sa Genesis chapter 3, binhi niya ay aking paglalabanin. Yung influence po ni Satanas ay lagana po sa mundo. At ito po ay sa pamamagitan ng witchcraft, sa mga celebrities, sa business. Ang pinaka number 1 po na influence po ng mga marine spirit ay ang financial. Yung kinokontrol po nila ang financial. At ginagamit po nito ang mga celebrities, ang mga politicians, ang mga business. At makikita niyo po ang mga business na meron silang mga logo. At kung saan po, at yung logo na ginagamit nila, doon nang gagaling ang kanilang power. Katulad po ng Starbucks. Nakikita mo meron diyang mermaids. Yung sasakyan, merong yung tryon ng mermaids, yung bang tatay ni Ariel daw, Zeus or something. So, doon po nanggagaling ang kanilang kapangyarihan. At sila rin po ang responsible, 96% po ng divorce. Sila po ang may kahagawan po nito. Ang tao, lahat po tayo, babae at lalaki, nakakaramdam tayo ng paralysis every time or day, night, o hindi po pumipili ng oras. Ito po yung spirit po na incubus and succubus. Sila po itong mga espiritu na nangre-rape sa gabi or sa hapon, sa mga natutulog. Naramdaman mo yung paralysis na hindi ka makakilos, hindi ka makabitaw ng salita kasi yung buong katawan mo ay hindi makakagalaw. Yun po ay under control po yun. Under control po to ng mga incubus and succubus at nangre-rape po ang mga to. Ito po yung mga silosong mga espiritu. Kaya ang tao hindi magkaanak, kaya ang tao hindi matuloy-tuloy ang kasal at laging nag-aaway dahil sila po ang responsible po sa mga ganyan po. Mga siloso po ang mga espiritu na to. Pero marami po mga babae na nagsasamon ng mga incubus o succubus dahil ibig nilang makipagtalik sa mga espiritu na to. Mas ibig nila ang espiritu kaysa sa tao. Ganyan na po tayo kasama sa panahon po natin. Ang mga katulad po ng mga prostitution, 3 bagay lang po ang kanila po diyan, ang kanilang purpose. Ang tao ay maaring desperado, maaring possess, or maaring may mission. Ang prostitute na desperado, ito ay nag-strive na mag-survive. At kung mga nakman ay mamaya ay babalikan niya yung tao para singilin siya sa mga ginawa niya o nagkaanak siya. At ang prostitute naman na possess, ito ay nagbibigay ng open doors. Maghahanap siya ng tao para saniban, magkaroon ng covenant sa kaaway para gawing agents o gawing sacrifice. At ang mga marine spirit na to na nagkatawa ang prostitute
ay meron silang mga mission. Ano po ang mission nila? Nagkukolekt po sila ng mga semen. Kinukuha nila to at dinadala po nila underwater at ito po ay ginagawa nilang hybrid. Maari pong ipanganak ang bata sa kanila sa loob lamang ng 3 weeks. At pagdating ng 9 weeks, ito po ay full grown. At pag ito po ay malaking full grown na, maari na silang pumasok dito sa lupa. At maari silang mga doctors, malalaki ang kanilang mga position, matataas ang kanilang katungkulan at makapangyarihan. At dahil po ang marine spirit ang may control ng business, mayayaman po ang mga ito. Dahil ginagamit nilang i-control ang tao sa pamamagitan po ng financial. At dito tayo, nakukulong tayo rito, na-o-oppress tayo rito. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Bawat luha na ating pong iniiyak sa harapan ng Panginoon, nasusugatan ng Diyos. Nakikita niya kung paano tayo nahihirapan. Kailangan natin ng salvation, kailangan nating makawala. Pero maraming mga tao na hindi alam na kailangan pala ng salvation. So dito, sabi ng Panginoon, hanggang 120 years na lamang ang buhay na ibibigay niya. Kung ang buhay ng isang tao ay 120 years, pero namatay siya sa loob lamang ng 20 years, di ibig sabihin meron pa siyang 100 years na natitira. At ito po ay kinukuha ng mga espiritu na to, ang soul ng taong ito. Kung ito po yung mga binabanggit ko, wala po tong Kristo sa buhay nila. Ang isang tao na walang Kristo ay madali pong ma-captured ang kanyang kaluluwa at mailagay sa cage. Binanggit po ito ng Ezekiel chapter 13 na ang itong mga witchcraft na to, itong mga spirit na to na naglalaganap sa atin, sa buong mundo, ay nagkikreate sila ng accident na nagiging cause ng kamatayan po ng maraming tao. Lalo, ang kanila pong after ay ang mga kabataan. Bakit? Meron pa kasi silang natitirang ilang years. Meron silang lakas, meron silang beauty. At ibig nila yung magaganda at mga matatalino. Yun ang kanilang after, yung maganda ang kanilang future. Maganda ang stars na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Meron silang magandang destiny. Pero bakit nasisira ang buhay ng tao? Hindi makatapos-tapos sa pag-aaral. Kasi ang influence ng mga marine spirit ang siyang nagdidikta sa atin. Kinakaptured niya. So pag ang isang bata, ang isang tao, ay may 120 years na binigay ng Panginoon, pero namatay siya 20 years old pa lang, di ibig sabihin meron pa siyang 100 years. Yes, kukunin ng mga marine spirit ang kaluluwa ng tao yun na walang Kristo at dadalhin doon sa kanilang base, doon sa ilalim ng tubig at gagawing slave for 100 years. At sila ang gumagawa ng mga product na dinadala po dito sa lupa. Yes, karamihan po ng product dito, sabihin na natin, may factory dyan, gumawa ako nitong damit na maganda, ako ang gumawa nito. Pero bakit mo masasabing sila ang may product? Kasi po, pinapalitan nila to pag ang tao ay natutulog. At marami mga product po ang galing mismo sa kanila at dinili-deliver dito sa kanilang mga kapwa, mga hybrid. Nag-uusap, nagmi-meeting po ang mga ito. Meron silang usapan. Pagdating ng between 12 o'clock hanggang 12 to 3, yan po yung panahon po nila. Nagdi-deliver po sila. Lumilipad sila sa air at tinitingnan nila bawat bahay. Kung anong pangangailangan, kung anong ma-influence na magagawa nila. Walang bubong ang bahay. Nakikita nila ang mga ginagawa ng mga tao. Pero, ang pamilya na merong Kristo, takip po ito, na tinatapan, hindi nakikita ng Satanas o ng mga espiritu na yan kung ano ang nasa loob ng mga Kristiyano. Ganun po ka-protected ang Panginoon sa kanyang mga anak. Hindi ipaparinig ng Panginoon kay Satan ang pinag-uusapan ng mga Christian, hindi makikita ng mga kaaway kung anong ginagawa ng mga Christian. Binabalutan ng Panginoon ng protection ang mga Kristiyano, ang mga taong merong relasyon sa Panginoon. Pag ang isang tao walang relasyon, ito po ay para pa itong open field na kung saan maraming doors ang pwedeng pasukan ni Satanas. So dito po, ang mga tao na hindi nawala sa Panginoon, lalo yung mga nakikipag-adultery, nakikipagtalik sa hindi nila asawa, kinokorek ni Satanas ang mga spirit na yan, ang sima na yan. Bakit po yung anak ni Judah, si On,
Bakit pinatay ng Panginoon nung ang kanyang seaman ay inespread sa sahig? Kasi sacrifice yun para sa mga marine spirit, kaya ayaw ng Panginoon. So sa atin po, dito sa mundong ito, ay tayo po ay nakaka-cover po tayo ng karamihan ng ginagawa ni Satanas. For example, ang tao natutulog. Paggising niya, ang kanyang katawan ay parang akala mo, sabi nga nila ay parang sinagasaan ng truck or parang nagbuhat ng napakabigat, pagod na pagod. Totoo po yun. Kasi ang walang protection sa Panginoon, tinatawag ito ng marine spirit. Let's say ang pangalan ay, I'm so sorry, let's say ang pangalan ay nasa kalsada, tinatawag si A. Tatawagin din si B, tatawagin din si C, hanggang sa makailan siya. And then itong mga spirit ng mga ito na walang Kristo ay ginagawa ng mga businessman na trabahador sa kanilang mga heavy load. Let's say sa construction, kasi ayaw ng mga businessman magbayad ng tao. So ang mga taong ito, naakala nila tulog sila for 8 hours. Pero yung kanilang espiritu, yung kanilang kaluluwa ay lumabas sa kanilang katawan at nagtrabaho ng mabigat. And then before 4 o'clock, babalik na po sila. At yun naman, 1 hour, pwede na siyang magigising kasi papasok din siya sa trabaho niya. Pero ang pakiramdam niya, napakabigat ng katawan niya, napakapagod ng katawan niya, na kahit natulog siya ng 8 hours or more or less 8 hours, na dapat ay nakapagpahinga siya. Hindi nakapagpahinga kasi naramdaman niya yung pagod. So kung wala tayong Kristo, kahit ang tao natutulog, merong portal si Satanas. Kailangan linisin natin ang ating katawan, linisin natin ang ating bahay na walang portal si Satanas sa buhay natin. O itong mga spirit na to, at ang pinaka number 1 po dyan ay protektahan tayo ng Panginoon. Hinto ko po muna rito ang ating pong pag-aralan, masyado pong mahaba na, but I will continue po to next time. So, salamat po, purihin ang Panginoon, manalangin po tayo. Thank you Lord Panginoon, maraming salamat po Lord, purihin ka Panginoon, at protektahan mo kami Panginoon, ilayo mo kami sa gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Amen. Susundan ko po ito. Thank you Lord.